Ang pagsisimula ng Chapter 27. Pagkaraan ng halos isang oras, nakatayo si Su Hong sa gitna ng training dome habang pinapanood siya ni Grandmaster Jiang mula sa pasukan. Tinanong ni Jiang kung nagsisimula na ba niyang maunawaan ang teknik, bagamat sa isip nito ay hindi naman kailangang magmadali. Sa tingin niya, ang ganitong klase ng teknik ay karaniwang inaabot ng 1 hanggang 2 buwan bago makuha ang tamang tiyempo. Ngunit bigla na lamang may sumabog na golden lightning mula sa kinaroroonan ni Su Hong. Itinaas niya ang kanyang spear at iwinasiwas ito, kumikislap ang kuryente sa hangin habang inilalabas niya ang teknik ng may matinding puwersa. Bumagsak ang malalakas na kidlat sa lupa, na nag-iwan ng mga burn mark at usok sa buong arena floor. Nang hamupa ang lahat, nagpakawala ng malalim na hininga si Su Hong at sinabing mas mahirap ang spear art na ito kaysa sa inaasahan niya. Sabay dagdag na hanggang basics pa lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Hindi agad nakasagot si Jiang. Nakatitig lang siya, habang namumuo ang pawis sa kanyang noo habang pilit na pinoproseso ang kanyang nasaksihan. Para sa kanya, hindi yun mukhang basics lang. Bago pa man siya makapagsalita, tila ganado si Su Hong. Direkta itong nagpatuloy at nagtanong kung pwede na ba niyang matutunan ng Palm Thunder sunod. Nang papalubog na ang araw, nakatayo si Jiang sa hagdanan sa labas ng dome, nakatulala sa malayo at walang kibo. Lumapit si Grandmaster Qin at nagtanong kung anong nangyayari, iniisip kung tapos na ba nitong ituro ang Palm Thunder. Si Jiang, na tila wala pa rin sa sarili, ay simpleng nagsabi na tapos na siya at sinabihan si Qin na pumasok sa loob para makita mismo ang nangyari. Pumasok si Qin sa dome, habang bumubulong na baka hindi seryosong nagturo si Jiang. Inisip niya na ang isang teknik gaya ng Palm Thunder ay imposibleng matutunan ng walang mahigpit na gabay. Pero paglingon, napatigil siya. Nakatayo si Su Hong sa gitna ng silid, at ang buong katawan pati na ang dalawa niyang kamay ay napapalibutan ng nagbabagang yellow lightning. Tumingin si Su Hong nang may maliwanag na ekspresyon at sumigaw na sa wakas ay natutunan na niya ang Palm Thunder. Tulala lang si Qin habang sinusubukang tanggapin ang nakikita. Inasahan niyang mabilis ang pag-usad nito, pero hindi ganito kabilis. Naalala niya na inabot siya ng 3 buong buwan para ma-master ang parehong move noong tinatawag pa siyang henyo. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang hinaharap ni Su Hong ay walang limitasyon, at ang pag-abot sa tier siyam na ay hindi na malabo. Lumapit na rin si Jiang at tinapik ang balikat ni Qin, sinabihang huwag nang tumayo lang doon at niyayang kumain dahil matagal na rin silang hindi nakakalabas. Pumayag si Qin at sinabihan si Su Hong na lalabas muna sila para uminom. Kinalaunan ng gabing iyon, tahimik ang mga dorm ng Yang City Training Camp sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng kanyang kwarto, nakaupo si Su Hong sa kanyang kama at sinusuri ang kanyang mga item. Matapos talunin si Wang Tiantuo at ang 2 kasama nito kahapon, at si Lin Chunfeng kanina lang, nakakuha siya ng kabuoang 230 martial value. Binuksan niya ang kanyang system interface at tiningnan ang kanyang stats. Vitality, 138.6. Spiritual Power, 100.2. Physique, Overlord Body, Spirit Rank 12%. Martial Value, 230. Sa pagtingin niya rito, naramdaman niyang ang 3 aspeto, Vitality, Spiritual Power, at Physique, ay masyado pang mababa. Ang 230 martial value ay tila kulang na kulang pa. Matapos mag-isip, nagpasya siya na ang kanyang foundation ang pinakamahalaga, kaya itinuon niya ang pansin sa pagpapataas ng kanyang vitality. Habang ginagawa ito, itinatala ng system ang maliliit na boost, nagdadagdag ng dagdag 0.1 sa bawat pagkakataon. Napabuntong hininga siya ng mahina, na pagtatanto na kailangan niya ng mas magandang paraan para kumita ng mas maraming martial value. Dahil wala na sa camp ang gustong makipag-spar sa kanya, limitado na ang kanyang mga pagpipilian. Nagpasya siya na mula ngayon, thought-ongo na lang siya sa Ferocious Beast Room para mangaso. Sa parehong pagkakataon, sa isang malapit na restaurant, halatang lasing na si Grandmaster Jiang. Namumula ang kanyang mukha habang hinahampas ang mesa at nagrereklamo kay Qin. Inakusahan niya ito ng pagiging makapal ang mukha at sa pag-scam sa kanya ng 2 A-rank martial arts. Tumawa lang si Qin at sinabing paulit-ulit na itong sinasabi ni Jiang. Naputol ang kanilang pagkain nang biglang pumasok ang isang teaching assistant,
na nagsabing sa wakas ay nahanap na rin nila si Jiang. Iniulat nito na magsisimula na ang night raid event at naghihintay na sila ng kanyang utos. Si Jiang, nabulol na ang pagsasalita, ay iwinagayway lang ang kanyang kamay at sinabing simulan na, sabay dagdag na pahirapan nila ang mga estudyante. Agad na ipinasa ng assistant ang utos, sinabihan ng mga raider na magsimula na at pahirapan ng husto ang mga estudyante. Maya-maya pa, napagtanto ni Chin ang problema. Ipinaalala niya kay Jiang na sa mga dorm na iyon din tutuloy si Su Hong ngayong gabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jiang nang maunawaan ang sitwasyon. Sumigaw siya sa assistant na itigil ang night raid, ngunit nag-alangan ng assistant at sinabing na ipadala na ang abiso at nagsimula na ang event. Sa ibabaw ng mga bubong ng mga gusali ng dorm, mabilis na kumikilos ang mga itim na anino sa gitna ng gabi. Dalawa sa kanila, sina Bu Jinglong at Bu Jingfeng, ay tumigil muna sa isang ledge. Ang mas bata na si Jingfeng ay nagtanong kung bakit ang kanyang kuya, na isang high-level tier 2 martial artist, ay sumasali pa sa ganitong aktibidad. Ipinaliwanag ni Jinglong na si Jiang mismo ang nakiusap sa kanya na sumama dahil sa isang taong may wood spirit body at matinding recovery ability. Idinagdag pa niya na ang paghabol sa isang tier 2 beginner ay parang overkill para sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Jingfeng dahil pamilyar sa kanya ang deskripsyong ito. Napansin ito ni Jinglong at tinukso ang kapatid, pinaalala kung paano napabagsak si Jingfeng noong night raid sa Star City Camp at tinawag itong kaiyahiya. Nina si Jingfeng at sinabi na kung makakasagupan niyang muli si Su Hong, hindi na siya magpipigil sa pagkakataong ito. Nagbabala si Jinglong na huwag maliitin ang wood spirit body, pero binaliwala lang ito ni Jingfeng. Sabay tanong kung ang isang katulad niya ba ay dapat talagang mag-alala sa isang tier 1 beginner. Ngumiti lang ng bahagya si Jinglong at tinanong kung kampante ba talaga itong hindi na muling magkakalat. Magsuot na kayo ng mga hood at makinig, utos ng leader sa grupo habang isinusuot nila ang kanilang mga itim na maskara. Pagkatapos ay inutusan niya silang sabay-sabay na kumilos para simulan ang pag-atake. Sabay-sabay na sinalakay ng night raid ang mga dorm, at ang mga sigaw tungkol sa sneak attack ay humalo sa malalakas na reaksyon at reklamo habang ang mga nakamaskarang raider ay nagtatakbuhan sa mga hallway. Sumilip si Su Hong mula sa likod ng kanyang pinto, sinusubukang alamin kung ang ingay ba sa labas ay isang ang night raid. Sa hallway, nakita niya ang isang raider na inatake ang isang estudyanteng kalalabas lang ng shower na nakatuwalya lang. Isang segundo ang lumipas, napansin ng raider si Su Hong at sumigaw na may nakaligtas na isa. Sumugod ito para umatake, pero sinagot ito ni Su Hong ng isang matinding upward punch sa baba. Sa lakas ng tama, tumalsik paitaas ang lalaki at bumaon sa mga ceiling tile. Nakatayo si Su Hong sa pintuan, halatang nayayamot. Nagkomento siya na umaatake ang mga ito nang hindi man lang nagsasalita muna. Sabay dagdag na hindi naman siya bahagi ng training camp na ito kaya wala silang dahilan para puntiryahin siya. Habang nakatingin sa paligid, tumangala siya sa raider na nakabaon sa kisame. Doon niya nakumpirma na isa nga itong night raid. Napansin niya ang mga itim na suot at takip sa mukha na gamit ng mga raider. Nagbigay ito sa kanya ng ideya. Kung magbibihis siya ng katulad ng sa kanila at makikihalo, makakagalaw siya ng malaya, makakapagpabagsak ng mga tao, at makakakolekta ng mga reward nang hindi napapansin. Huminto siya sandali at inisip kung medyo questionable ba ang gagawin niya, pero isang kampanteng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha nang magdesisyon siyang ituloy ito. Sa ibang bahagi ng gusali, naipit sa kanto si Lin Chunfeng. Nakatuwalya pa rin siya habang nakatingin sa raider. Nakiusap siya sa mga raider na maghintay man lang hanggang sa makapagsuot siya ng damit. Tumawa ang isa sa kanila at sinabihan siyang huwag nang manlaban at tanggapin na lang ang tadhana. Sa sandaling iyon, isa pang nakamaskarang figure ang lumitaw sa pinto at sumigaw na naroon siya para tumulong. Lumingon ang raider, nalilito, pero bago pa ito makapag-react ay pumasok na ang nagbalat kayong si Su Hong at nagpakawala ng isang mabigat na suntok sa mukha nito. Tumalsik ang raider at bumagsak sa pader. Nakatayo lang doon si Lin Chunfeng, tulala, at nagtatanong kung ito ba ay friendly fire. Hindi nagpaliwanag si Su Hong. Patakbo siyang bumalik sa hallway, sumisigaw na marami siyang makukuha ngayong gabi. Pinanood lang siya ni Lin Chunfeng na umalis, nagtataka kung bakit hindi siya ginalaw ng raider na iyon.
Mabilis na kumilos si Suhong sa first floor, ang kanyang mga kamao ay nababalot ng apoy. Nagkomento siya na dahil malakas ang mga kalaban na ito, hindi na niya kailangang magpigil. Sunod-sunod na bumagsak ang mga raider, at hindi nagtagal ay napagtanto nila na may isa sa kanila na hindi nila kakampi. Matapos linisin ang first floor, tumalon si Suhong patungo sa second floor at tinamaan ang isang raider habang nasa ere. Habang patuloy siyang lumalaban, mabilis na nag-update ang kanyang system. Tumawa siya at sinabing talagang naka-jackpot siya dahil patuloy ang pagpasok ng mga martial arts points. Nang makarating siya sa third floor, nakita niya ang ilang mga raider na nagkukumpulan sa isang pintuan, pinapanood ang isang labanan sa loob. Pinag-uusapan nila kung paanong nakakatagal ng maayos si Lin Chunfeng laban kay Bu Jinglong, na isang high-level tier 2 fighter. Nang lumapit si Su Hong, sinabi nila sa kanya na ang lahat ng iba pang estudyante ay talo na sa laro. Sabi nila, ang iba ay napabagsak na at tanging ang Wood Spirit Body user na lang ang natitira. Sumingit si Su Hong at sinabing wala nang kailangang hintayin. Nagliwanag ang kanyang kamay sa enerhiya. Tumingin sa kanya ang iba, nalilito. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, binalingan niya sila at umatake. Tumalsik ang mga raider sa loob ng silid kung saan nagaganap ang labanan. Sa loob, si Bu Jinglong, na napapalibutan ng red aura, ay lumingon sa ingay at pilit na inaalam kung bakit ang sarili nilang panig ang inaatake. Parehong napatigil sina Bu Jinglong at Lin Chunfeng, na ang katawan ay nagliliwanag sa kulay berde, at tumingin sa kabilang panig. Nakatayo roon si Su Hong, ang katawan ay nagniningning sa maliwanag na yellow energy. Kaharap silang dalawa, kalmado niya silang hinamon at sinabing sabay na silang sumugod sa kanya. At dito nagtatapos ang chapter na ito.